sa iyo. Pinagpupuri kita po salamat, Lord, kasi binigyan mo kami ng chance to live, Panginoon, to be used for your glory, and to worship you especially, Panginoon. Father, we want to say sorry for everything that we have done wrong, Panginoon. We are not worthy to stand even in front of you, Panginoon. But here we are, Lord. You're going to use us for the benefit of your kingdom. Lord, we pray, Panginoon, na sana continue to bless us from deep within, Panginoon, from the bottom of our hearts towards outside, our hands. Give us clean hands and a pure heart as we continue to serve you, Panginoon. Continue to change us, just like how you have changed us during the baptism, Panginoon. We will continue to live that life, Panginoon, kasi this is our new life, Panginoon, to worship you and to be used for your glory. Lord, continue to bless us with your strength and knowledge, Lord God, as we sing songs, as we are used for gamit ang instrument, Lord God, sa mga gamit na gagamitin namin. Bless this, Lord God. Wala mong maraming problems, speakers, mics, sa mga words, with laptops, projector, and everything, Panginoon. May this service be successful for you, Panginoon. May you alone be glorified and praised. Sa mga kasama natin, Panginoon, para gawa natin mo sila. Lahat kami, Panginoon, natatayo sa harap ng itago mo sa iyo. Likuran, ikaw lang mga makita, ikaw lang mga papurihan, ikaw ang may taas, Lord God. Tanging sa iyo lamang namin ito gagawin mo. Beat, ay sabihin ko salamat sa iyo kung ano sa mga tinangan sa mga Panginoon Jesus namin dito tagapagligtas. Sound check. Breeze. Are you ready? Ready. 1, 2, 3, go.
ginagawa mo konti tapos i-redeem mo yung sarili mo ganun. Nag-ano ko, papaalo, tapos may parang humihinto yung paano ko. Okay lang yun. No? Basta tuloy-tuloy mo na tapos nag-worship ka lang kay Lord. Yun ang Ano, umipikit nga ako. Gano'n naman. Iisip mo yung tugpa. Ganun. Okay lang yun. Basta focus lang tayo kay Lord. Big. Tuloy-tuloy na natin yan ah. Wala tayong hinto doon. Halika na. Wala sa kanya. Halika na. Wala sa kanya. Jesus, Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, hindi ka nagbabago. Bata ng nanay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Salamat sa iyong kabutihan. Sa iyong pahamagan, sa biyaya mo naman ako nabubuhay. Sa biyaya mo naman ako nakakapuri. Sa biyaya mo naman ako umakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ako'y buhay, ako ay nabubuhay para sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Salamat sa iyong kabutihan. Sa iyong kahabagan, sa biyaya mo naman ako nabubuhay. Sa biyaya mo naman ako nakakapuri. Sa biyaya mo naman ako umakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo naman ako nabubuhay. Sa biyaya mo naman ako nakakapuri. Sa biyaya mo naman ako umakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Minsan pa sa biyaya, sa biyaya mo naman ako nabubuhay. Sa biyaya mo naman ako nakakapuri. Sa biyaya mo naman ako umakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo naman ako nabubuhay. Sa biyaya mo naman ako nakakapuri. Sa biyaya mo naman ako umakapit.
po. Thank you, Lord. Tawag dito. Masyado bang mahaba? Okay lang. Hindi pa masyadong maraming chorus ng dulo. Yun lang. Yes lang. Okay. Sa kabutihan ako'y naririto upang
Gagawin na lang natin. Kapag nakadalawang oras na ako sa dulo, ikaw lamang. Oh, Diyos, kay tapos wala na tayo magpapatay tayo na mag-i-insert ko na ako ng Lord. Tapos ang pasok na natin doon sa chorus ulit na ikaw lamang. Bawal. His name, pray, amen. Ikaw lamang. Pwede na pag gumanon ako, Miss Ben walang wing. Oh, wing. Patayan. Pakatayin lang natin sila. Sana hindi ako mapapaos. Taas eh, no? Dun sa alay sa pagsamba kasi taas. Nag-gamit lahat ka. Akala ko bridge yan, bagong kanta na pala. Oo, bago tayo yan. Galing ano? Galing ng pasok. Di halata. Diniretso ko na nga. Masyado bang mahaba yung awit ng pagsamba? Yung alay sa pagsamba, parang mahaba na masyado. Masyado. Siguro ano na lang, dalawang ano, may gitara, tapos yung latin turn, wala. Pwede. Tapos yun na yung ending. Siguro mag-i-pray ako sa sandali. Eh, ano na, di ba? Ikaw lamang. Magpe-pray ako may insert ako doon. Ay, hindi. Kaya na to. Ganda. Gandang combination. Okay. Siguro dalawa na may gitara, tapos isang wala, tapos katapusin natin last na yung lahat ng papuri. Yun yung last, last ng papuri. Bali, apat siya. Bali, dalawang normal, isang wala, isang gitara, tsaka beatbox. Tapos, ito na yung last, pasok natin. Yung pagpasok natin dito, ito mabigat na to sa last natin. Gagawin tayo.
Basta yung pangatlo, yung tatlo natin. Pangatlo. Papuri. Hindi ka natawag ng transition. Hindi ka natawag nag-group ako. Parang magkakaroon kasi. Para magkakaroon. Galing. Yung ikaw lang parang ano nga yung minsan lang kita ibigin ko. Ganyan lang din kasi chords nun eh. Parehas na. Ay, Meron sa akin. ano ba na picture na kayo? Ano ba? Picture na kayo. Ayoko na, sinabi mo. Yung parehas lang. Ganito pa yung chord progression. Pag Tuesday, ano yung ano? Hindi maano yung Pag mga din eh. Baka dahil na. minsan ano, hindi siya... Isang moody. Ayaw. Titignan mo ako. Ay, ito. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa pagkakaloob sa ating church, lalo na po sa buhay ng maraming kabataan na at last, it's our dream and it's our prayer to bring them all at Peniel. And so it happened last Thursday. Nagpunta po kami sa Peniel upang manalangin, mag-ayuno, magpuri, at magkaroon po ng water baptism. So, hindi ko po naisama mga families dito kasi alam kong mga busy kayo. Ganun pa man, may part 2 ang baptism para sa mga families na lang dito. So, naniniwala po ako ng bawat isa sa atin ay may kanya-kanya pong pangangailangan. May kanya-kanyang pangarap. Meron po tayong kanya-kanyang sitwasyon na wala po tayong kakayanan upang pigilan o ayusin ito. Ngunit ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa nito. So, ang sabi po sa awit 120, nang ako'y mangalip, kay Yahweh dumain. Dinilig niya ako sa aking dalangin. So, it is good to reflect sa past po natin, sa nakaraan natin. Saang bahagi ng buhay po tayo na nanganib o nakaranas ng panganib at naalala po natin na manalangin. Kagabi pinakita ko yung video nung isang kaibigan ko. Nakita ko sa asawa ko na, tingnan mo ka po, si Dave. Yung kaibigan ko po. So, they have the latest car. Yung siguro isa yan sa pinakamahal na kotse. Siguro kung sa titingnan mo sa mga mamahaling kotse, baka number 3 yun. So, gano'ng kamahal yun, no? At nung gabi na pauwi yata sila, napanood ko po yung video eh, nasa lane naman siya. Nasa lane, nasa tamang lane. So, tumatakbo, buti na lang may CCTV.
bigla na lang sumalpok ang motorcycle sa kanila. So nag-collide sila. Talagang yung motor parang chicken na ano to? Na chop-chop. Talaga naman bawat bahagi nagliparan. Pero yung mag-ama, walang gasgas, walang sugat, buhay. No? So, tunay na totoo po yung nakasulat sa Biblia na ang panalangin ng mga matuwid ay dinidinig ng Diyos. Na sa gitna ng kamatayan ay kanya silang ililigtas. At ni konting sugat o sakit, hindi ka magagalaw. Parang gano'n. So, kinilabutan po ako nung napanood ko yun. Kaya, sabi nga ng mga comments doon, Dok, sa tagal mo nang nagmamaneho, ngayon ka lang na-aksidente. Diba? Ano po yan eh. Isa sa big boss ng Bounty Fresh. So dumaan siya mula una na nagbibiyahe sa iba't ibang lugar, rumuruta. So laman talaga ng kalsado yan. Kung kailan naman retired na siya, saka nakaranas ng aksidente. Buhay siya, okay sila, pero sabi nga niya, yung after effect ng aksidente, yun yung parang nahihirapan siya ngayon. Siguro traumatized siya. So, iba yung impact sa isip niya. Kaya sabi niya, sana malampasan niya yun. Dahil, sabi nga niya, ang mensahe ng Panginoon, yun ang pwede kong balikan. Sabi niya. Hindi yung nasira, hindi yung nawala, kundi yung buhay na taglay na meron sila. Kaya sa oras po na ito, patuloy po tayong manalangin na tunay na ang buong bansang Pilipinas at ang buong mundo ay nasasaktan, dumadaing sa talaga namang napakamahal na petrolyo, napakamahal na gasolina, napakamahal na bilihin. Talaga nakailang schedule na po kami na dapat luluwas. Na dati ang diesel mo lang 1.5, balikan may tira pa. Ngayon di na, doblehin mo 1, pa. So nagko-compute yung asawa mo magkano gagastusin pag lumuwas. Napakamahal. Pero patuloy po tayo na manalangin na sana magpatuloy na ang kapayapaan sa ating bansa na mabigyang lunas po ang pagtaas ng gasolina at talagang maibalik po sa dati, sa normal na kalalagayan ang ating petrolyo po. Sa oras po na ito, alalahanin po natin sa panalangin dahil wala naman po tayo pwedeng gawin kundi ang manalangin. At ipanalangin Good morning po. And good morning po. Good morning. Ayan, maaari na po tayong tumayo para sa ating pag-aawitan ngayong umaga. Pakibati po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Mas maganda ka pa sa umaga, mas pogi ka pa sa umaga. Taas nga po natin yung mga kamay natin, tapos inat po tayong konti, inat tayong konti. Yan. Naligo naman po siguro ang lahat. Joke lang. Ayan. So, sabi nga po doon sa verse natin, sabi dyan, higit sa lahat unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pakisabi sa katabi, salamat at nandito ka. Salamat at inuna mo si Lord. Salamat. Yan. Salamat at inuna natin lahat ang Panginoon. No? So,
Sa ating pong pag-awit sa Panginoon, muli ay hinihiling ng Diyos na tayo po ay katagpuin natin siya. Ipakita po natin sa Kanya ang ating lubos na papuri at pasasalamat. Sabi nga rin po sa John, no? Kailangan ay we worship the Lord not by just lifting our voices but also through our spirit. Ibig sabihin, we communicate to God through worship in a deeper way. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili. Bigyan po natin ng papuri at pasasalamat ng Panginoon. Amen? Handa na po ba kayo? Handa na. Amen. Tayo po ay umawit at magpuri sa Panginoon. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat.
sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ko'y biyaya mo sa akin. Muli po tayo pumalakpak at tumawid sa Panginoon. Minsan pa sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ko'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ko'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ko'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ko'y biyaya mo sa amin. Palakpak mo natin ito. Tuloy po tayo lumawit sa Panginoon. Sabi po sa awit, sino ba ang karapat-dapat sa ating magpulit at salamat? Siya ang Diyos. Diyos ng mga bundok. Siya ang lumikha nito at lahat ng bagay sa ating mundo. Kaya marapat lamang po na awitan natin siya. Bigyan natin siya ng kasiyahan at kapurihan. Pagkat siya ang Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iyahay ko. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y
salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kabanalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagtitiwala mo sa amin. Lord, kahit na kami patuloy na nagkakamali at hindi kami perfecto, Panginoon. Salamat dahil nandyan na pa rin. Minamahal kami, Panginoon. Panginoon, ang nais namin sa aming buhay ay patuloy mo kaming gamitin para sa kailalago ng iyong kaharian, Panginoon. Kahit sa simpleng kabutihan na ipinaparanas namin sa ibang tao, Panginoon, alam namin ay natutulungan namin na lumago ang iyong kabutihan, ang iyong kaharian, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na hindi ka namin biguin, Panginoon. Ang lahat ng tiwala, ang lahat ng pagmamahal, Panginoon, na patuloy may pinagkakaroon sa amin. Sana huwag namin sayangin, Panginoon, at gamitin namin para sa iyo, para sa ibang tao, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka namin aawitan at itataas, Panginoon. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Patuloy po tayo mawis, Panginoon. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Minsan ang gawin natin. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming puso at aming buhay,
mabuting na pangalan mo lamang, Panginoon, ang dapat makilala ng lahat. Sapagkat ikaw ang Diyos na kailanmay hindi nagbago simula ng una, Panginoon. Ang iyong pagmamahal ay walang katulad sa amin, Lord God. Kaya patuloy kami nga lahat ng papuri. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Panginoon, maraming salamat sa iyo lamang po. Ang pinakamataas na papuri, salamat sa matalis na pangalan namin, Diyos, sa tagapagligtas ng Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Ari na po tayo po. Ito po ay magsisilbing pangungusap sa atin, mismo personal ng Panginoong Diyos natin. Ang kaligtasan po ay dumating na at siya ay personal na nagpakilala sa isang tao itinuturing na mababa. So, maaaring yung babae na yan ay pwede nating palitan ng lalaki. Kung may pangalan yan, pwede rin nating pangalitan ng ating pangalan. Hindi ko lang sabihin po, gawin nating personal. Tingnan natin, ilagay natin, ipalit natin yung kung sino man yung babae na yan o lalaki na yan. At ilagay natin yung sarili natin dyan, kapalit. So, sa oras na to, siguro, kinakausap din po tayo ng Panginoon. Maaaring wala tayo dun sa balon. Maaaring wala po tayo sa isang lugar na kung saan kailangan nandun isang lugar lamang na doon nagpapakita o nagpaparanas ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon Jesus, hindi naman na kailangan sa ibang lugar o isang lugar lang. Lahat tayo ay makakaranas ng pangungusap ng Panginoon. Yung kanyang pagiging Diyos na banal, pagiging Diyos na mapagmahal, pagiging Diyos na nangungusap sa bawat isa sa atin. So, pwede rin ngayon. Pwede rin sa oras na ito. Depende lamang kung tayo po ay nakikinig. Depende lamang kung tayo po ay yung espiritu natin ay nakikiayon, nakikisa sa mga salita. So, makikita po natin sa sa picture, yung hari na nakikitungo sa isang mahirap na tao. Ganyan po si Kristo, ang hari ng mga hari na bumaba mula sa langit upang makipag-usap sa atin, mga makasalanan at mahihina. Sa kanyang paglapit, pinakita niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at kababaan mo. So right now, hindi na kailangan nating i-please si Lord sapagkat siya mismo ang gumawa ng paraan para kausapin po tayo. Andyan po yung salita niya, andyan po yung kanyang banal na spirito na pwedeng mangusap sa bawat isa sa atin. So, hindi pinipili ng Diyos ang kalagayan natin. Wala siyang pinipili kung sino man po tayo. Sabi niya, come as you are. Come as you are. At kahit anong kwento mo sa buhay, kahit anong pangyayari sa buhay mo, nandyan ang Panginoon na pwedeng laging pwedeng tanggapin kung sino ka man.
Kung meron po tayong kantang maging sino ka man, si Lord, andyan din po yung kahit sino ka. Napakababa ng kalooban ng ating Diyos. Ganyan po ang hari ng mga hari. Hindi po naghahanap ng kapwa niyang hari, kung hindi lahat po ng klase ng tao. Sa 1:4:28-30, sabi po dito, pagkatapos ay iniwan ng babae ang kanyang sisidlan ng tubig at umalis papuntang lungsod. At sinabi niya sa mga tao, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga kaya ang Kristo." Kaya sila ay lumabas ng lungsod at nagpunta kay Jesus. Ito po yung pagpapahayag ng Mesiyas. Ang punto po dito, iniwan ng babae ang kanyang banga at tumakbo sa bayan at upang ipahayag ang mabuting balita. So tayo po na nagsasabi sa ating sarili ng Kristiyano, kung natagpuan po tunay po natin natagpuan ang Panginoong Hesus, meron pong panawagan po sa atin. Meron pong inaasahan ang Panginoong Hesus sa atin na tayo po ay dapat magpahayag. Dapat ipahayag ang kaligtasan na meron po tayo. Hindi dapat natin ito sinusolo. So, iniwan po niya ang kanyang banga. Ibig sabihin nun, hindi na importante kung yung tubig na hinahanap niya. So, kung titignan po natin, meron po ba tayong ganung hangarin sa nakatulad ng babae ito na ipahayag ang kanyang natagpuan? Siguro pag nakatagpo kayo ng isang bloke ng gold, mahirap ihayag yun, di ba? Baka mamaya hotapin ka. Pero higit pa sa gold yung natagpuan po ng babae. Higit pa sa tubig na meron ng balon. Kasi ang natagpuan niya, yung tubig na nagbibigay buhay. Yung Mesiyas, no? Gaano po ba kaimportante na tayo ay naging Kristiyano? Gaano po ba, ano po ba ang impact nito sa buhay natin? Okay, kasi naligtas na ako, no? Bahala na kayo. Ganun po ba? Ito po ba yung pansarili lamang? Hindi po. At pinapakita ng babae ito na talagang umahapaw po ang kanyang kagalakan, ang kanyang joy sa puso niya, na kinailangan po niya na bumalik agad sa lungsod at sabihin niya na ito yung tao, no? Nakita ko, natagpuan ko na yung Mesiyas, no? At dahil sa kanilang pag-uusap, na-confirm po niya na si Jesus ang Mesiyas. So, natagpuan na po ba natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin? O naranasan na po ba natin yung pangungusap ng Diyos sa buhay natin? At kung ito po ay naranasan natin, ano pong ginagawa po natin? Tayo po ba ay naghahayag, pinapakita sa buhay natin na meron tayong Kristo sa buhay natin, sa puso natin? So, kailangan po natin ihayag din. Bilang individual, bilang church, kailangan po maihayag natin si Kristo bilang Mesiyas na tagapagligtas ng buong sanlibutan. At nang sa ganon, marami po makakilala. Sabi po dun sa talata, no? Kaya't sila ay lumabas ng lungsod at nagpunta kay Jesus. No? Dinala ng babaeng ito ang mga taga-lungsod kay Jesus. At yun din po ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano at sa church na to, dalhin natin ang kapwa natin na makilala po ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Sapagkat kung naniniwala tayo
na si Heso Kristo ang Mesyas, tayo po ay wala tayong gagawin kundi ibahagi ito. Ang tanong po, ano ang banga na dapat natin iwan upang malaya tayong sumunod sa Panginoong Yesus? Minsan, katulad ng babae, talagang siya mismo ay hinuhusga niya sarili niya. Bakit ako ay isang marumi? Lumayo ka sa akin, sabi ng Panginoon, hindi ka dapat nakikipag-usap sa akin. Baka huhusgahan mo lang ako, sabi niya. Ano po ba? So minsan mahirap sumunod agad, mahirap di tayo nakakasunod sa Panginoon kasi meron tayo mga dinadala sa buhay. Meron po tayong dinadala sa buhay. At hindi lang sa ating sarili, kung hindi sa ating kapwa din, na tayo rin po ay maaaring hindi nanguhusga sa pamamagitan ng salita, pero sa isip, meron po tayong ginagawang panghuhusga. No? So, lahat po tayo ay guilty sa banga na husahan tayo ay mapanghusgahan. So, ano po bang dapat natin iwanan na banga sa oras na ito? So sa puntong ito siguro, yung paghuhusga ang dapat natin ipanalangin na huwag po tayong manghusga sa kapwa natin. Nang sa ganun tayo po ay maging kagamit-gamit sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, iwanan ko po ang tanong na ito sa inyo at hayaan niyo pong ang Panginoong Hesus ang kumausap po sa atin. At dalawang punto ang gusto po nating makita rito, na si Jesus ay Mesyas. Siya yung tubig na nagbibigay buhay. Pangalawa po, ang Panginoong Hesus o ang Panginoong Hesus mismo, sabi niya, I came not to judge, but to save the world. So, ang Panginoong Hesus, hindi siya nanghusga, pero siya po ay nagpunta dito para magligtas. Sana makasama natin ang Panginoon, maging kasama tayo sa kaparaanan ng Diyos na ang bawat tao dito sa mundo ay maligtas. Gaya ng babae na nung ipinahayag niya na nakita niya ang Panginoong Hesus bilang Mesyas, nagtungo po lahat ng mga tao kay Hesus. So, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kwentong ito na kung saan kinakausap mo kami bilang mga mananampalataya. Ano po ba ang dapat po namin gawin, O Diyos? Dahil sa kwento ito na amin pong nakita o napag-aralan, Panginoon, Lord, kausapin niyo po kami, Panginoon, kung saan bilang mananampalataya, ano po bang dapat po namin gawin sa kapwa po namin, lalo na hindi lang po sa isang kapwa na mabuti, na mabait, kung hindi sa mga kapwa namin tao na may tinatagong karumihan. Although hindi limit sa amin na kami rin po ay may kahinaan, ngunit Lord, bilang mananampalataya na kung saan andun po yung biyaya na nakatanggap po kami ng biyaya mula po sa inyo, na naranasan po namin ang paglilinis mo. Lord, kausapin niyo po kami na tulungan, masamahan, at gabayan ang mga kapwa po namin kung saan inuturin nilang sarili nila ng marami, Panginoon. At hindi po sana po kami mapanghusga, kung hindi mapanalangin, ipanalangin ang bawat isa, Panginoon.
Dalangin ko po na bawat isa bilang church, bilang kasama sa sambahan ito, Panginoon, sa simbahan ito, ay humayo po kami upang ipahayag ang kaligtasan ng Panginoon nang walang panghusga sa kapwa po namin, na walang pagtingin sa mga kamalian ng ibang tao, Panginoon. Kung hindi, mas ipakilala po namin ang kabanalan mo, ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, Panginoon, na walang kondisyon. Salamat po, Panginoon. At pagpalain po kami, pagpalain po lahat na narito ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagmamahal, at ang iyong biyaya, Panginoon. Ito po ang aming samandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all. Habang hinahanda po natin ang ating mga ikapo at mga handog, ang sabi po sa Isaiah 1 verse 18, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Sa Tagalog po, "Hali kayo at tayo magpaliwanagan," sabi ni Yahweh. "Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak." Nawa po ay mapalakas po tayo at makita ang ating sarili. Sabi nga po ng ating pastor kanina, ano po yung nakalagay sa jar ng buhay po natin na marahil nakatago o hayagan, isuko po natin ito sa Panginoon, iwanan, katulad ng babae, iniwan niya ang kanyang banga. At nung iniwan niya yon, siya'y naging malaya ng buong kagalakan sa pagpapahayag, sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano po kayang banga sa buhay natin na kailangan po nating iwanan upang tayo ay lubusang magamit po ng ating Panginoon? Tinatawagan ko na po si Brother Mark para sa ating tithes and offerings. God bless us all po. Okay po, pwede na po tayo magbigay ng ating mga ikapo at handog. So, ang ganda po ng message ni Sir, no? Yung wala pong pinipili ang pag-ibig ng Panginoon. So, dati rin po, parang ako po ay makasalanan din. Mahilig ako magmura, nanonood ng pornography, nagbe-vape. Pero, nung nakakilala na rin ako kay Lord, ako po ay nabago. Although, hindi po siya agad-agaran na matagal po yung naging process. And hanggang ngayon po ako po ay nasa proseso pa rin kasi minsan nakikita ko yung sarili ko na may pagka-judgmental pa din. Yun. Pero nasa isip ko lang,
Hindi ko sinasabi ganun. Pero yun po yung binabago, patuloy ni Lord sa aking buhay. So, maaari po tayong tumaya para ipag-pray po natin ang ating tithes and offerings. Okay, let's pray po. Aming Ama, aming Diyos na pinakadakila sa lahat, Panginoon, Ikaw po ang aming pinasasalamatan, Lord God. Tinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa pag-ibig na hindi na papagal, hindi na papagod, Panginoon. Patuloy pong nagsusustain sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong mga provisions and sa mga blessings, Panginoon. Maliit man ito o malaki, Panginoon, ito po ay higit pa, Panginoon. Sapat na at higit pa, Lord God. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa message na aming narinig through Pastor Jeff, Panginoon. And we pray, Panginoon, na matransform kami, Lord God. Na maibahagi din namin po ang blessings, kami po ang maging daluyan, Lord God. Na ang iyong pag-ibig din, Panginoon, ma-show din po namin sa iba, Panginoon, na maramdaman nila ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kasayahan sa pagsiserve sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, na ang nights na ito, Panginoon, ay magamit para sa iyong kingdom, sa advancement ng kingdom mo, Lord God. Na makatulong po kami sa maraming tao, Panginoon. Kung ano po ang will mo, Lord God, we will abide, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Huwag na po tayong upo para po sa ating pangwakas na awit. Okay. Welcome po sa ating mga newcomers for this morning. Yung hindi ko kilala yung mga dalaga doon sa likod. At maging... ganun ba? Sorry. Hindi ko kilala. Welcome po kay Ma'am Mel, Joanne from Benguet, Baguio. Na-encourage po ko sa kwento niya kanina. Sabi ko, sinong nag-invite sa'yo? Sabi ko, wala po. Yung asawa ko po, gusto pumunta ako dito. Matagal ko na pong hinahanap. Pero hindi ko po makita yung church kasi ang sabi niya, green na gate. Year 2020 pa yata yun. So, hindi nga niya makikita kasi pininturahan na yung ating gate at nabago na rin. Ngunit salamat because God has His own time para sa lahat ng bagay. So, God bless us all po. At welcome po natin si Sister Joanne. Kung sasabihin natin, 1, 2, 3, Jesus loves you. God bless you po. God bless your journey sa iyong pag-aaral at sa iyong family. God bless you po. So, atin pong awitan at sambahin ang ating Diyos sa awiting ito. Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabutihan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay mo. Minsan pa, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo,
Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isahan kayo po sa ating lahat. God bless po. Para po sa ating food, let us pray muna po. Bless po natin ang biyaya nagmula sa Panginoon. Father God in heaven, Lord, we want to thank you and praise you, Panginoon, for the food that we have. Panginoon, thank you for the resources. Salamat po sa mga taong ginagamit mo at sa businesses nila, sa lahat ng mga ginagamit mo, Lord, for this food to be provided in front of us, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, nabasbasan mo ito, pagpalain, patuloy na maging lakas namin sa maghapong ito, at hindi rin maging cause ng sakit sa amin. We also pray for our families, at lahat po na nagugutom sa mundo, lalo na po yung nagiging apektado ng giyera, Lord. Sana nakakain din sila ng maayos, Panginoon, at sustansya, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin, samtang sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Seryoso ka na. Seryoso ka. Ganun. Concentrate. Bigyan mo siya. Tumingin ako sa'yo kanina, di ba? Yung mic kanina ay panapalapag. Grounded. O yung isang mic. Diyan na eh. Kasi hindi ata Piano ka? Ito po ay magsisilbing pangungusap sa atin, mismo personal ng Panginoong Diyos natin. Ang kaligtasan po ay dumating na at siya ay personal na nagpakilala sa isang tao itinuturing na mababa. So, maaaring yung babae na yan ay pwede nating palitan ng lalaki. Kung may pangalan yan, pwede rin nating pangalitan ng ating pangalan. Ibig ko lang sabihin po, gawin nating personal. Tingnan natin, ilagay natin, ipalit natin yung kung sino man yung babae na yan o lalaki na yan. At ilagay natin yung sarili natin diyan, kapalit. So, sa oras na to, siguro, kinakausap din po tayo ng Panginoon. Maaaring wala tayo dun sa balon. Maaaring wala po tayo sa isang lugar na kung saan kailangan nandun isang lugar lamang na doon nagpapakita o nagpaparanas ng Panginoon.
Pero sabi ng Panginoong Yesus, hindi naman na kailangan sa ibang lugar o iisang lugar lang. Lahat tayo ay makakaranas ng pangungusap ng Panginoon. Yung kanyang pagiging Diyos na banal, pagiging Diyos na mapagmahal, pagiging Diyos na nangungusap sa bawat isa sa atin. So, pwede rin ngayon. Pwede rin sa oras na ito. Depende lamang kung tayo po ay nakikinig. Depende lamang kung tayo po ay yung espiritu natin ay nakikisa sa mga salita. So, makikita po natin sa sa picture, yung hari na nakikitungo sa isang mahirap na tao. Ganyan po si Kristo, ang hari ng mga hari na bumaba mula sa langit upang makipag-usap sa atin, mga makasalanan at mahihina. Sa kanyang paglapit, pinakita niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at kababaang loob. So right now, hindi na kailangan natin i-please si Lord sapagkat siya mismo ang gumawa ng paraan para kausapin po tayo. Andyan po yung salita niya, andyan po yung kanyang banal na spirito na pwedeng mangusap sa bawat isa sa atin. So, hindi pinipili ng Diyos ang kalagayan natin. Wala siyang pinipili kung sino man po tayo. Sabi niya, come as you are. Come as you are. At kahit anong kwento mo sa buhay, kahit anong pangyayari sa buhay mo, nandyan ang Panginoon na pwedeng laging pwedeng tanggapin kung sino ka man. Diba? Kung meron po tayong kantang maging sino ka man, si Lord, andyan din po yung kahit sino ka. Napakababa ng kalooban ng ating Diyos. Ganyan po ang hari ng mga hari. Hindi po naghahanap ng kapwa niyang hari, kung hindi lahat po ng klase ng tao. Sa 1:4:28-30, sabi po dito, pagkatapos ay iniwan ng babae ang kanyang sisiglan ng tubig at umalis papuntang lungsod. At sinabi niya sa mga tao, halika kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga kaya ang Kristo. Kaya sila ay lumabas ng lungsod at nagpunta kay Jesus. Ito po yung pagpapahayag ng Mesiyas. Ang punto po dito, iniwan ng babae ang kanyang banga at tumakbo sa bayan at upang ipahayag ang mabuting balita. So tayo po na nagsasabi sa ating sarili ng Kristiyano, kung natagpuan po tunay mo natin natagpuan ang Panginoong Yesus, meron pong panawagan po sa atin. Meron pong inaasahan ang Panginoong Yesus sa atin na tayo po ay dapat magpahayag. Dapat ipahayag ang kaligtasan na meron po tayo. Hindi dapat natin ito sinusolo. So, iniwan po niya ang kanyang banga. Ibig sabihin nun, hindi na importante kung yung tubig na hinahanap niya. So, kung titignan po natin, meron po ba tayong ganung hangarin sa nakatulad ng babae ito na ipahayag ang kanyang natagpuan? Siguro pag nakatagpo kayo ng isang bloke ng gold, mahirap ihayag yun, di ba? Baka mamaya hold upin ka. Pero higit pa sa gold yung natagpuan po ng babae. Higit pa sa tubig na meron ng balon. Kasi ang natagpuan niya, yung tubig na nagbibigay buhay. Yung Mesiyas, no? Gaano po ba kaimportante na tayo ay naging
Kristiyano, gaano po ba, ano po ba ang impact nito sa buhay natin? Okay, kasi naligtas na ako, no? Bahala na kayo. Ganun po ba? Ito po ba yung pansarili lamang? Hindi po. At pinapakita ng babae ito na talagang umahabaw po ang kanyang kagalakan, ang kanyang joy sa puso niya, na kinailangan po niya na bumalik agad sa lungsod at sabihin niya na ito yung tao, no? Nakita ko, natagpuan ko na yung Mesias, no? At dahil sa kanilang pag-uusap, na-confirm po niya na si Jesus ang Mesias. So, natagpuan na po ba natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin? O naranasan na po ba natin yung pangungusap ng Diyos sa buhay natin? At kung ito po ay naranasan natin, ano pong ginagawa po natin? Tayo po ba ay naghahayag, pinapakita sa buhay natin na meron tayong Kristo sa buhay natin, sa puso natin? So, kailangan po natin ihayag din. Bilang individual, bilang church, kailangan po maihayag natin si Kristo bilang Mesias na tagapagligtas ng buong sanlibutan. At nang sa ganon, marami po makakilala. Sabi po dun sa talata, no? Kaya't sila ay lumabas ng lungsod at nagpunta kay Jesus, no? Dinala ng babaeng ito ang mga taga-lungsod kay Jesus. At yun din po ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano at sa church na to, dalhin natin ang kapwa natin na makilala po ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Sapagkat kung naniniwala tayo na si Jesu Cristo ang Mesias, tayo po ay wala tayong gagawin kundi ibahagi ito. Ang tanong po, ano ang banga na dapat natin iwan upang malaya tayong sumunod sa Panginoong Yesus? Minsan, katulad ng babae, talagang siya mismo ay hinuhusga niya sarili niya. Bakit ako ay isang marumi? Lumayo ka sa akin, sabi ng Panginoon, hindi ka dapat nakikipag-usap sa akin. Baka huhusgahan mo lang ako, sabi niya. Ano po ba? So minsan mahirap sumunod agad, mahirap di tayo nakakasunod sa Panginoon kasi meron tayo mga dinadala sa buhay. Meron po tayong dinadala sa buhay. At hindi lang sa ating sarili, kung hindi sa ating kapwa din, ano? Na tayo rin po ay maaaring hindi nangungulit sa pamamagitan ng salita, pero sa isip, meron po tayong ginagawang panghuhusga. No? So, lahat po tayo ay guilty sa banga na husahan tayo ay mapanghusgahan. So, ano po bang dapat natin iwanan na banga sa oras na ito? So sa puntong ito siguro, yung paghuhusga ang dapat natin ipanalangin na huwag po tayong manghusga sa kapwa natin. Nang sa ganun tayo po ay maging kagamit-gamit sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, iwanan ko po ang tanong na ito sa inyo at hayaan niyo pong ang Panginoong Hesus ang kumausap po sa atin. At dalawang punto ang gusto po nating makita dito, na si Jesus ay Mesias. Siya yung tubig na nagbibigay buhay. Pangalawa po, ang Panginoong Hesus o ang Panginoong Hesus mismo, sabi niya, I came not to judge, but to save the world. So, ang Panginoong Hesus, hindi siya nanghusga, pero siya po ay nagpunta dito para magligtas. Sana makasama natin
ang Panginoon, maging kasama tayo sa kaparaanan ng Diyos na ang bawat tao dito sa mundo ay maligtas. Gaya ng babae na nung ipinahayag niya na nakita niya ang Panginoong Hesus bilang Mesyas, nagtungo po lahat ng mga tao kay Hesus. So, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kwentong ito na kung saan kinakausap po kami bilang mga mananampalataya. Ano po ba ang dapat po namin gawin o Diyos? Dahil sa kwento ito na amin pong nakita o napag-aralan, Panginoon, Lord, kausapin niyo po kami, Panginoon, kung saan bilang mananampalataya, ano po bang dapat po namin gawin sa kapwa po namin, lalo na hindi lang po sa isang kapwa na mabuti, na mabait, kung hindi sa mga kapwa namin tao na may tinatagong karumihan. Although hindi limit sa amin na kami rin po ay may kahinaan, ngunit Lord, bilang mananampalataya na kung saan, andun po yung biyaya na nakatanggap po kami ng biyaya mula po sa inyo. Na naranasan mo namin ang paglilinis mo. Lord, kausapin niyo po kami na tulungan, masamahan, at gabayan ang mga kapwa po namin kung saan tinuturing nilang sarili nila ng marumi, Panginoon. At hindi po sana po kami mapanghusga kung hindi mapanalangin, ipanalangin ang bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po na bawat isa bilang church, bilang kasama sa sambahan ito, Panginoon, sa simbahan ito, ay humayo po kami upang ipahayag ang kaligtasan mo, Panginoon, na walang panghusga sa kapwa po namin, na walang pagtingin sa mga kamalian ng ibang tao, Panginoon. Kung hindi, mas ipakilala po namin ang kabanalan mo, ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, Panginoon, na walang kondisyon. Salamat po, Panginoon. At pagpalain po kami, pagpalain po lahat na narito ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagmamahal, at ang iyong biyaya, Panginoon. Ito po ang aming samandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all. Habang hinahanda po natin ang ating mga ikapo at mga handog, ang sabi po sa Isaiah 1 verse 18, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Sa Tagalog po, "Hali kayo at tayo magpaliwanagan," sabi ni Yahweh. "Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak." Nawa po ay mapalakas po tayo at
makita ang ating sarili. Sabi nga po ng ating pastor kanina, ano po yung nakalagay sa jar ng buhay po natin na marahil nakatago o hayagan. Isuko po natin ito sa Panginoon, iwanan, katulad ng babae, iniwan niya ang kanyang banga. At nung iniwan niya yon, siya'y naging malaya ng buong kagalakan sa pagpapahayag, sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ano po kayang banga sa buhay natin na kailangan po nating iwanan upang tayo ay lubusang magamit po ng ating Panginoon? Tinatawagan ko na po si Brother Mark para sa ating tithes and offerings. God bless us all po. Okay po, pwede na po tayo magbigay ng ating mga ikapo at handog. So, ang ganda po ng message ni Sir, no? Yung wala pong pinipili ang pag-ibig ng Panginoon. So, dati rin po, parang ako po ay makasalanan din. Mahilig ako magmura, nanonood ng pornography, nagbe-vape. Pero, nung nakakilala na rin ako kay Bert, ako po ay nabago. Although, hindi po siya agad-agaran, matagal po yung naging process. And hanggang ngayon po ako po ay nasa proseso pa rin kasi minsan nakikita ko yung sarili ko na may pagka-judgmental pa din. Yun. Pero nasa isip ko lang, hindi ko sinasabi ganun. Pero yun po yung binabago, patuloy ni Lord sa aking buhay. So, maaari po tayong tumaya para ipag-pray po natin ang ating tithes and offerings. Okay, let's pray po. Aming aming Diyos na pinakadakila sa lahat, Panginoon, ikaw po ang aming pinasasalamatan, Lord God. Tinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa pag-ibig na hindi na papagal, hindi na papagod, Panginoon. Patuloy pong nagsusustain sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong mga provisions and sa mga blessings, Panginoon. Maliit man ito o malaki, Panginoon, ito po ay higit pa, Panginoon. Sapat na at higit pa, Lord God. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa message na aming narinig through Pastor Jeff, Panginoon. And we pray, Panginoon, na matransform kami, Lord God. Na maibahagi din namin po ang blessings, kami po ang maging daluyan, Lord God. Ang iyong pag-ibig din, Panginoon, ma-show din po namin sa iba, Panginoon, na maramdaman nila ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kasayahan sa pagsiserve sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, ang tithes na ito, Panginoon, ay magamit para sa iyong kingdom, sa advancement ng kingdom mo, Lord God, na makatulong po kami sa maraming tao, Panginoon. Kung ano po ang will mo, Lord God, we will abide, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Huwag na po tayong umupo para po sa ating pangwakas na awit. Okay. Welcome po sa ating mga newcomers for this morning. Yung hindi ko kilala yung mga dalaga doon sa likod. At maging
Ganun ba? Sorry. Hindi ko kilala. Welcome po kay Ma'am Mel, Joanne from Benguet, Baguio. Na-encourage po ko sa kwento niya kanina. Sabi ko, sinong nag-invite sa'yo? Sabi ko, wala po. Yung asawa ko po, gusto pumunta ako dito. Matagal ko na pong hinahanap. Pero hindi ko po makita yung church kasi ang sabi niya, green na gate. Year 2020 pa yata yun. So, hindi nga niya makikita kasi piniturahan na yung ating gate at nabago na rin. Ngunit salamat because God has His own time para sa lahat ng bagay. So, God bless us all po. At welcome po natin si Sister Joanne. Po sasabihin natin, 1, 2, 3, Jesus loves you. God bless you po. God bless your journey sa iyong pag-aaral at sa iyong family. God bless you po. So, atin pong awitan at sambahin ang ating Diyos sa awiting ito. Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabutihan mo, maglulugod ako, buhay ay iaalay mo. Minsan pa, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay kay iaalay mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isangin po sa amin lahat. God bless po. Para po sa ating food, let us pray.
pray muna po. Bless po natin ang biyaya na mula sa Panginoon. Father God in heaven, Lord, we want to thank you and praise you, Panginoon, for the food that we have. Panginoon, thank you for the resources. Salamat po sa mga taong ginagamit mo at sa businesses nila, sa lahat ng mga ginagamit mo, Lord, for this food to be provided in front of us, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na basbasan mo ito, pagpalain, patuloy na maging lakas namin sa maghapong ito, at hindi rin maging cause ng sakit sa amin. We also pray for our families, at lahat po ng nagugutom sa mundo, lalo na po yung nagiging apektado ng gera, Lord. Sana nakakain din sila ng maayos, Panginoon, at sustansya, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin, samtami sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Seryoso ka pala. Seryoso. Makagano'n siya. Concentrated. Ganun mo siya. Tumingin ako sa'yo kanina, di ba? Yung mic kanina, panapalapag doon. Grounded. O yung isang mic. Diyan na eh. Kasi hindi ata Piano ka?